top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Tayo po'y sabayan ding napapanood sa ating pong FB Live
At sa mga nanonood sa ating palatuntunan, maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Dito po naman sa ating himpilan, meron tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Opisyal na raw pong umatras sa pagtakbo ang mag-amo na si Digongyo at si Bongo. Si Digongyo sa pagtakbong senador umatras at si Bongo naman sa pagka-presidente umatras. Ang problema natin, sino ba nagpatakbo sa inyo? Sarili nyo lang yun eh. Ala naman nagpapatakbo sa inyo eh. Tumakbo-takbo kayo, nag-file kayo ng Certificate of Candidacy. Ba't nyo ginawa yan? Para ano? Para lituhin ang taong bayan. Pero, syempre hindi patapos ang sinakulo. Asahan ninyo na may mga kasunod pa yan. Ang mga taong nawala na ng kredibilidad dahil sa kasinungalingan, hindi na rin kasalanan ng publiko kung kayo pagsuspetsahan na meron pa rin kayong mga itinatagong agenda o kaya mga pakana. Di ho ba? Sabi naman itong isang dating garapata ni Gloria Macapagal Arroyo na si Winston Garcia ng Cebu, kapatid dito nung gobernador dyan na maraming retoke. Yung lungsod lang hindi niya maritoke. Ayon dito kay Winston Garcia, suportado niya raw si Lacson at si Soto. Bakit daw? Yan daw ang pinaka-disenteng kandidato. Talaga? Kung doon sa pag-withdraw nga ni Digong nyo, hindi kami nagulat, tsaka ni Bongo eh. Diyan pa kami magugulat. Disente. Mga kaibigan, at itong planong pagdisenyo ng 1,000 peso bill, ito po pera natin na tigi 1,000. Ang suspecha po rito, ito'y pasakalye lamang para tanggalin yung sina Mrs. Aquino at saka si dating Senador Benigno Aquino Jr. sa 500 piso. Yan ang paniwala ng marami. Kumbaga talagang merong plano na baguhin ang ating kasaysayan. Ano po? Makikita naman ninyo yan eh. Yung mga pabali-baliktad nila, no, halimbawa hindi nila ginawa nila pagdating sa project, ano po. Yung kasalanan hindi nila ginawa, ituturo nila, iba gumawa niyan, hindi kami. Yan, revisionism yan. Binabago mo ang pangyayari. Kaya yung mga pag inalis mo na yung mga bayani, mawawala na ng ika nga po ang mga kabataan natin o ang susunod na mga henerasyon ng tinatawag na patriotismo. Para hindi na kayo magmahal sa bayan, mas madali nilang ikukompormiso ang ating bansa sa mga dayuhan. Kasi wala nang nagmamahal sa bayan.
Kasi yung pagkilala sa ating mga bayani, isa yang daan o paraan para ang mga mamamayan ay mataniman mo sa kanilang mga puso at pag-iisip ng pagmamahal sa ating bansa. Dinideny o ikinakaila ng palasyo na sila raw, yun daw interagency conspiracy pagdating sa smuggling ng mga gulay. Ala namang araw na hindi nagkaroon ng smuggling ng gulay Kaya ang mga magsasaka po natin ay iyakan. Nag-aaksaya na lang ng panahon sa pagtatanim para sila magutom. Kasi hindi na mabibili pananim nila dahil tayo ay nag-i-smuggling o pinapayagan dito ang smuggling. Sabihin nyo sa akin, anong araw hindi nagkaroon ng smuggling ng gulay? Diyan sa Bureau of Customs. Wala akong natatandaang araw simula nang maupo itong administrasyong ito. Nag-aaway naman si Luksin at saka si Duque. Bumuelta naman si Luksin doon sa sagot ni Duque patungkol po doon sa pagbangketa sa kontrata na sa pagkuha po ng hiringgilya. Yung pang-iniksyon para sa gagamiting sa pagbakuna. Sabi ni Luksin, don't ever question my motives. Lahat naman kayo questionable ang inyong mga karakter at pagkatao. Dahil ang mga track record ninyo'y ang babaho. Puro kabantutan ang inyong mga track record. Ito lang yung administrasyong nakita natin ganyan, lahat mabaho. Bueno, mga kaibigan, tayo po ay maghahatid sa inyo ng ilang mga pagbabalita, at itatampok din natin ngayong gabi yung pong isa sa dapat na ikarangal nating mga Pilipino na isang batang-batang Pilipina o PhilAm, mga kaibigan, na kasali po ngayon sa isang musical Broadway sa Florida, sa Estados Unidos. Ito kasi palibas sa mga hindi kilala, kaya hindi nabibigyan ng prominence sa ating media dito sa Pilipinas. Ito lang pala tuntunan natin, kung mapapansin ninyo, ang nagtatampok din sa mga ginagawang aktibidad ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. At tayo'y nagpapasalamat itong ating palatuntunan ang ginagamit nilang behikulo para maipakita natin sa publiko dito sa Pilipinas na napakarami ng supporter ni Vice President Leni Robredo na suportado ng halos lahat ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo sila naroroon. Itatampok nga ho natin ngayong gabi itong maigsi lang naman yun. Makikita ninyo isang talented na Pilipino na naman. PhilAm ito. Pero doon nagtapos ng pag-aaral at magna cum laude pa. Kasali siya dito sa isang kilalang musical Broadway na itatanghal sa Florida Studios, mga kaibigan, sa darating na December 22. Pero ang ticket nito online, tickets nito sold out na, mga kaibigan. At ito ay live telecast din sa London. Mamaya-maya po makikita ninyo yung Pilipina
puro nag-excel ngayon mga Pilipina na na babae, babae ang mga nagtatagumpay ngayon. Umpisahan ninyo doon kay Heidelin Diaz, di ba? Na ating weightlifter na kauna-unahang nakakuha ng gold sa Olympics. At itong si Maria Ressa na kamakailan ay ginawaran ng parangal. Hindi po basta ito parangal, mga kaibigan. Ito pong Nobel Peace Prize award na ipinagkakaloob sa mga nagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. At kauna-unahang pagkakataon, itong si Maria Ressa ng Rappler na isang Pilipina ang ginawaran ng award na ito, mga kaibigan. At ito, bagamat walang award na nakukuha pa, itong itatampok natin mamaya, isang malaking karangalan ito para sa atin na magkaroon tayo ng mga ganitong kababayan na sinasabi nga nila ito ang maaaring sumunod daw sa yapak ni Lea Salonga, mga kaibigan. Hindi po ito pwedeng hindi abot ng naturalesa nitong si Attorney Katok na nagte-trending ngayon ang kanyang video na pinagmumura niya ng mura ng isang mal-edukadong tao. Ang minumura niya ay isang babaeng journalist na nagsabing hindi nagbayad ng buwis si Bongbong Marcos. Narcos, mga kaibigan. Tanong niyo sa kanya, nagtapos ba si Narcos? Mga kaibigan, pag ako tinanong nyo, pilit kasi kayo ng pilit na si Narcos ay hindi pala nakatapos sa Oxford University sa London, mga kaibigan. Pinipilit nyo kasi na hindi ka pala nagtapos dun kasi paulit-ulit na lang yan Naglabas naman ng certification ang Oxford na hindi nakagraduate si Bongbong Narcos, mga kaibigan. Ngayon, pag ako tatanungin ninyo, baka sa UP nagtapos yan. Sa UP. Pareho kami. Sa UP. Sa UP-an ng Lata. Ayun, mga kaibigan, Bueno, nag-withdraw na raw ng kanyang certificate of candidacy itong dalawa. Ito mag-amo, mga kaibigan. Si Digongyo ay nag-withdraw para sa pagtakbong senador. Nagsadya pa sa COMELEC. Ito'y pagkatapos na yung kanyang atchoy, hindi natin malaman kung ano. Ito si Bongo na ito isa sa bumaboy sa mga institusyon ng pamahalaan natin. Maliwanag po ang naging papel nito, mambaboy. Binaboy nito ang executive at legislative branch ng ating gobyerno. Sinira niya yung pagkakahiwalay ng sangay ng ating pamahalaan. Naisulat ko na ito matagal na sa ating column, mga kaibigan, na siya lang ang bukod tangi na nakita natin na gumaganap ng papel sa executive at sa legislative. Bakit pa siya tumakbo-takbong senador? Wala naman pala siyang gagawing batas. At sa pagtakbo niyang senador, nagkaroon ng dayaan, naging senador siya, mga kaibigan, kasi namatay, merong glitches, 8-hour glitches na tinatawag nagkaroon ng aberya, 8 oras na aberya, nung makabalik, na-normalize daw, mga kaibigan, panalo na sila. Sila ni Bato, di ba? Ngayon, sinulat ko na yan sa ating column.
siguro mga 2-3 taon na ang nakararaan. Kung sa bagay, mga kaibigan, alam naman ninyo di ba? Pagka ikaw ay nasa legislative, senador ka o congressman ka, hindi ka pwedeng gumanap ng papel ng executive. Kasi ang papel ninyo, ang mandate ninyo ay gumawa ng batas. Ngayon, kung ito aasahan natin gumawa ng batas, mga kaibigan, talagang bababuyin ito batas. Wala tayong masasabunot na matinong batas dito na magiging kapakinabangan ng ating bansa at ng mamamayan. Bakit ho? Sisirain nila hindi sila kumikilala ng batas, hindi ba? Sila mismo, yung mga lumalabag sa batas, yun lamang papel mo, masyado kang epal. Pumapapil ka na executive, pero tumakbo ka at naging senador ka, nasa legislative ka. Bawal yun ano yun yung mahalay, di ba? Mahalay tignan yun. Malaswa. Napakalaswa, mga kaibigan. So, yun lamang ay maliwanag na pambababoy na yun. Hindi ba? Sa pagkakahiwa-hiwalay ng 3 sangay ng ating gobyerno. Pwede ka bang nasa judiciary and at the same time, nasa executive ka? Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Pwede ba yung legislator ka and at the same time, nasa judiciary ka? Hindi rin pwede yun. Di ba? Katunayan, yung mga may pwesto sa gobyerno, hindi pwedeng mag-practice ng kanilang abogasya. Di ba? Hindi mo pwedeng i-practice yung iyong profession bilang lawyer, mga kaibigan, kung ikaw ay nasa government service. So, madalit sabi, si digong nyo, binaboy nito batas. Di ba? Tapos tatakbo kang senador. Di ba? Anong batas ang ini-expect ninyo? Babaguhin niya raw yung procedure sa Senado. Hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin, ma-restore ang rule of law dito sa Pilipinas. Kaya nga kami nagpapakahirap na itaguyod ang pagtakbo ni Vice President Leni Robredo bilang Pangulo sapagkat gusto namin manumbalik ang rule of law at yung propriety, yung kawastuhan ng ating mga batas, mga kaibigan. Yung propriety sa lahat ng bagay sa pagtupad ng isang public official sa kanyang tungkulin, kung paano niya dapat gampanan ang kanyang tungkulin. Kaya sinasabi ni Vice President Leni Robredo yun yung accountability. Sapagkat iyon nandoon ang propriety, yung kawastuhan. Kapag ka hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin bilang isang public servant, mga kaibigan, labag yun sa batas. Sapagkat itinatadhana sa batas, particularly sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees, na kung tawagin din ay Republic Act 6713, kung paano dapat kumilos, makitungo ang ating mga nasa gobyerno. Simulan mo yan sa mga empleyado hanggang sa lahat ng opisyal. Kaya ikaw ay elected, kaya ikaw ay appointed. Mga kaibigan, ganyan yan. O kaya rank and file. Mga kaibigan, lahat yan ay dapat sumusunod sa Republic Act 6713. Kapag hindi, kaya kita ninyo yung mga nadidemanda ng anti-graft, ng plunder. Hindi lamang yun ang kaso nila na ikinakaso sa kanila.
kakasuhan sila, halimbawa, in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Isang batas yun. And yun, meron ng karugtong. And violation of Republic Act 6713. Yung 6713, yun ang Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. So, mga kaibigan, nakapagtataka nag-withdraw na raw, di ba? Ito si Presidente Digongyo. Nakapagtataka rito, ba't ka nag-file? Maliwanag ang batas na hindi na kayo pwedeng tumakbo. Ngayon, meron nung isang araw, nagpadala sa atin ng, inilabas yata ito ng pahayagang Philippine Daily Inquirer. Kasi ito'y patungkol dun sa kaso nitong na kinakaharap ngayon, itong cancellation ng kanyang Certificate of Candidacy, itong si Bongbong Marcos. Na ito ay buong buhay nito, sumandal itong mga ito, ang nagpalaki dito tayo mga kaibigan Dahil buong buhay nito, pera ng sambayan ng Pilipino, ang ginamit nito para tumanda, hanggang sa pagtanda niya. Ganon din ang ginagawa nila sa kanilang mga anak. Silang magkapatid, di ba? Ni Lacson, ni Aimee, mga kaibigan. Buong buhay niyan, hindi ho nakapagbanat ng buto yang mga yan. At natatandaan ninyo, nung isang gabi lamang, ay binasa natin ng isang lumabas na balita noong October na kanilang tinadyakan sa kanilang partido ay tinakwil na nila yung si Michael Kiyon dahil nag-file ito last October sa pagtakbong sa kanyang re-election, muling pagtakbong alkalde ng Lawag, mga kaibigan. Pero sa kanyang Certificate of Candidacy ay nag-file siya bilang independent candidate, walang partido. Yun yata ang ikinagalit ng magkakapatid na narcos at ng pamilya, ng mga anak nila. Mapapansin nyo doon yung binasa natin. Di ba mga anak ni Bongbong Marcos, bastos? Tiyuhin nila yung pinagsasalitaan nila ng good riddance, mga kaibigan. Matanda yun sa kanila. Yan ang isa sa ugali na wala na ngayon sa maraming kabataan, yung pagrespeto sa mga nakatatanda sa kanila. Hindi ba ito nare-realize ng mga taga-Ilocos na bastos itong mga taong ito? Masyadong spoiled brat. Masyado ng nalunod sa suporta ng mga Ilocano sa kanila. Kaya naman sila ibinoboto ng mga Ilocano sa Ilocos Norte, hindi dahil sa kanila, dahil sa matinding paghanga, pag-idolize nila kay Marcos. Kasi noong panahon ni Marcos, pag pumunta ka sa Malacanang, halos lahat ng tao ron, Ilocano salita mga kaibigan. Narinig ko nga yung abogado ron At tinawag yung kanyang messenger Sabi, ipanotaryo mo nga ito. Ganyan magsalita, mga kaibigan. Talagang Ilocano. Ipanotaryo mo nga ito kay attorney. Yan, ganyan, Wala, Ilocano. Ngayon, itong pamilya ni Marcos na ito, sumobra ito, umabuso ito sa kapangyarihan.
palibasa, ang siguro ang nakamulatan nila, abay, utang na loob ng mamamayang Pilipino na ang tatay natin at ang nanay natin ay naging presidente at first lady ng Pilipinas. Ginagawa nilang utang na loob yun ng mamamayang Pilipino sa kanila. Mga kaibigan, kumbaga sa sugal po ito, sugal lupa, Kara Cruz, di ba? Pagka Kara, panalo sila. Kapag ka Cruz, talo tayo. Lagi tayong talo, mga kaibigan. So, ganyan po yan eh. Ngayon, itong withdrawal naman ni Digong nyo, mga kaibigan, wala naman naniniwala na tapos na ang sinakulo. Ito'y pakanan nila. Ang tanong ko lang dito kay Bongo, nabayaran kaya yung nagsisipag-rallying ilang piraso ron sa harap ng Comelec? Na ilang araw umistambay ron, nagdadala ng mga tarpaulin, no? Ba magastos yun, lalaki pa nung tarpaulin, na pinipigilan si Bongo na wag mag-withdraw. Yung ba supporter mo, ilang piraso? Ngayon, ang sabi may nagsasabi, kayaan niya nagsipag-withdraw yan, naramdaman nila na hindi naman sila mananalo. Isa yun, mga kaibigan. Pero wag nating i-discount ang posibilidad o wag nating isantabi ang posibilidad na kaya sila nag-withdraw ay tapos na. Mananahimik na sila. Lalo pat kilala na sila na sinungaling. Di ba? Iba ang sinasabi sa kanilang ipinakikitang ginagawa. Iba ho yun, magkaiba. Lagi yun. Consistent sila sa ganun. Hindi sila consistent sa katotohanan. Consistent sila sa kasinungalingan. At pag sila nagsabi na ng totoo, katulad nitong pag-withdraw ng Certificate of Candidacy, yung nag-withdraw, hindi si Digong nyo yun at saka hindi si Bongo yun. Ibang tao yun. Kamukha lang nila. Lalabas, mga kaibigan. Di ba? Ganun lalabas yun eh. Kasi wala sa totoong pagkatao nila, mga kaibigan, sa nakita natin, yung track record nila. Balik na naman tayo sa track record, hindi ba? Sa track record nila na pawang kasinungalingan, sino pa maniniwala sa inyo? Halimbawa ko na lang sa inyo. Itong si Digong nyo, merong kandidato yan, di ba? Sila, kandidato niya lahat yan maliban kay Vice President Leni Robredo. Kaya makikita ninyo, panay na magaganda pahayag niyan pagdating kay Digong nyo. Ang dami raw nagawa. Ano nagawa? Hindi naman nila sinasabi ano nagawa. Nagawang katarantaduan, marami. Di ba? Pagdating doon. Pero sa matino, nagawa, wala yan. Alam niyo yung pinagmamalaki nilang utang-utang sa China, build. Masama yun. Dahil ang China ay merong masamang reputasyon na kung tawagin ay masamang utang. Katulad ng ginagawa nila sa ibang mga bansa na kanilang pinautang, na kaya nilang puwersahin. Katulad halimbawa, no isang beses binanggit natin, di ba, isang bansa sa Africa yung naging yung winalanghiya naman ni Idi Amin na bansa sa Africa. May utang yun na $200 milyon sa China. At dahil mahirap na bansa yun, hindi kaagad nila mabayaran yung kanilang pagkakautang na $200 milyon. O ano ginawa ng China? Sinakop yung international airport nila
Kasi yun ang pinagpagawa ron, mga kaibigan. Yun ang pinondohan ng utang. Sinakop nila. Ano yan? Kanila na? Mga kaibigan, ganon lumalabas. Kanila na, amin yan. Oo nga, yung ipinagtayo niyan inyo. Ha? Mga bad loan yan yung lupa, inyo ba yun? So, yung lupa, hindi ka pwedeng mag-angkin. Yun lamang bahay dito sa pangkaraniwan lang Pwede ka ba pumasok sa lupa ng may lupa? Ha? Labag sa batas yun. Ha? Mga kaibigan. Ibig sabihin, pagsalakay na yun Hindi na yun, hindi mo magagawang ilitin yung isang lugar na ibang bansa dahil meron tayong mga batas. Kung meron tayong batas, internal laws, meron din tayong international laws. Kaya nga tayo hindi pwedeng humiwalay sa mga bansa na meron tayong pakikipagkaisa para tayo masaakop ng batas. Para pagdating ng oras, kamukha niyang question sa West Philippine Sea, meron tayong pagdudulugan ng reklamo, may pagrireklamuhan ka. At meron ding tutulong sa'yo sapagkat pagka napabor sa'yo ang batas, pumanig sa'yo ang batas o ang batas ay nasa panig mo, tutulungan ka nila. Katulad ng desisyon sa The Hague na pinapaboran ang Pilipinas bilang siyang kinikilalang may-ari alinsunod sa batas, mga kaibigan, na tayo ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Mga teritoryo sa West Philippine Sea na kinamkam at kinakamkam isa-isa ng bansang China. Nakita ninyo? Ngayon, yung kawalan mo ng kredibilidad, akala ba ni Digong nyo na paglalaruan niya yung Amerika at yung ibang mga bansa? Hindi mo kayang paglaruan yan. Hindi mga mangmang yan, hindi naman mga troll dito sa Pilipinas yan Di ba? Ngayon, yun nga ang sinasabi natin, yung implikasyon ng itinatag nitong pag-surrender sa pagsuko ng ating mga teritoryo. Isipin mo, may desisyong kang panghahawakan, ang sasabihin mo lang, no, that is ours. Sa amin yan. Hindi kayo pwede riyan. Pag sinabi mo yon, papasok na rito ang mga puwersa ng malalaking bansa para protektahan tayo. Kaya hindi makapasok dito ang puwersa ng mga malalaking bansang kumikilala sa desisyon sapagkat ito naging sagwil si Digong nyo na maka-China, nagpatuta sa China. Kung singilin tayo ngayon yan sa mga pinagpapautang, baka mamaya bahagi na ng bad loan yung pagkakabenta sa Malampaya. Mga kaibigan, sipin mo, ang bumili ay napakalaki ng utang, pagkakautang. 100 billion ang utang nito. Lahat inutangan nito. May mga bansa blacklisted yan si Dennis Uy. Mga kaibigan, kundi man blacklisted, wanted sa ibang bansa dahil sa pangungutang na hindi nababayaran. Ginamit siya ng China para makakuha ng pera sa iba't ibang bansa, para mahakot ang pera ng iba't ibang bansa. Katulad niyan, yung Malampaya, hindi natin alam, baka yan epekto na ng bad loan. Na inutang nitong mga ito, hindi naman nila dinideklara, yung mga inutang nila, kinukumpiska. Pinalilitaw lang na ito ay ibinenta. Kasi sa batas pala,
kapag ka hindi na interesado ang Shell o ang Chevron na i-operate yung Malampaya, ibibigay ang kapangyarihan ay nasa gobyerno para ibalik nila yan sa gobyerno bilang siyang unang dapat makabili diyan sa kanilang mga share. Yung share nila na tigpo 40%. Bali, 80%. 45% pala. 45, di 90%. 10% lang ang Pilipinas dun eh. Diyan sa Malampaya eh. Pero, bakit hindi ang Pilipinas ang bumili? At ito ay ibinenta kay Danish Uy sa Udena na ang kapital $100 lamang ang capitalization ng kumpanya. At hindi lang yon, lubog sa utang. Bakit ka magbebenta sa isang kumpanya na lubog sa utang ang may-ari? Di ba? Asan ang logic? Di ba? Kinakailangan magbebenta ka yung maganda record. O, sa madalit sabi, yung credibility nitong mga taong ito, baboy na baboy eh. Walang, gago lang talaga pwedeng maniwala eh. Ba't kita paniniwala? Nung ngayon sa amin kung nag-withdraw kayo, hindi naman kami naniniwala sa inyo eh. Di ba? Kaya tumakbo kayo, kaya hindi kayo tumakbo, hindi kami naniniwala sa inyo dahil ang paniwala namin, lahat ng ginagawa nyo, meron kayong masamang pakay. Yan ang dapat. Hindi na tayo masisisi kung tayo mag-anticipate ng ganyan. Mas mabuti na yung tayo ay anticipated natin na merong pandarayang mangyayari sa eleksyon kaysa babaliwalain mo. Ito tignan ninyo. May mga nagsasabi, di ba? Narinig ko ito doon sa mga tanga. Gusto ko man ibotohan niya itong isa. Hindi ko na lang iboboto kasi malakas itong kalaban eh. Kung hindi man ako boboto sa kalaban, hindi na lang ako boboto. Gago ka pag ganyan ang katwiran mo. Merong kasabihan sa English na for evil to triumph is for good men do nothing. Para magtagumpay, madali lang magtagumpay ang kasamaan eh. Mga kaibigan eh. Ang kailangan niya lang, alam mo kung ano? Yung walang mabubuting tao ang kikilos. Ang walang gagawin. Pag walang ginawa, yung mabubuting nila lang, tagumpay na ang masama. Kaya ang dapat na maging reaksyon nating lahat, mga kaibigan, kumilos tayong lahat. Gawin natin lahat ang magagawa natin para magtagumpay ang kabutihan. Dahil pag hindi natin ginawa yan, para nating hinayaang magtagumpay ang kasamaan. Yun yung ibig sabihin nung sinasabing yun na for evil to triumph is for good men do nothing. Ayan po, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ngayon, ano naman ang binabalak nila? Siguro, kaya sila maraming possibilities yan. Isa dyan, ayos na ang buto-buto. Baka pumirma na ng kasunduan si Narcos. Hindi man sila interesado, palakarin mo ng matino ang bansa natin. Hindi man sila interesado dyan. Sila nga eh. Nagalit ako sa magnanakaw, di pwede papatayin ko yung magnanakaw. Ilan yung magnanakaw na nahuli rito, pero hindi nakasuhan. Nabisto lang. Mga kaibigan, dami nila, di ba? May Parmali pa. Yan, yung Udena, yung Malampaya. Yan ang talagang plunder of the century, mga kaibigan. Yang Malampaya, deal. May binabalak pa silang iba. Isa dyan, pwedeng may kasunduan na. Poproteksyonan kita. Yan.
Pirmahan mo yan. Kasi hindi naman sila magkaiba eh. Pareho silang nakasandal sa China. Yang sina Marcos. Kasi yan outcast yan ng European countries at ng US, mga kaibigan, na malalaking bansa. Sa Japan, di na pwedeng makadilihensya yan. Kasi dinambong din ni Marcos yung pera ng Overseas Development, yung ODA, yung ODA na itinutulong dati ng bansang Apo. Alam nyo ba yan, yung pagkakanakaw ni Marcos ng pera dyan sa ipinautang assistance sa ano ba yun? Yung ODA? Overseas Development Assistance Fund. Yan, ODA, ODA. Alam ba ninyo yung pandarambong na ginawa ni Marcos doon? Itinuturo sa mga universidad nila, nakalagay sa aklat. At yung aklat na yun, na isinulat kung paano ninakaw ni Marcos yung perang ipinautang dito. Alam nyo kung bakit nila na-discovering ninakaw ni Marcos? Hindi nila alam, nung una. Paano nila na-discover? Na-discover nila nung si Marcos ay dalhin na sa Hawaii. Kinumpiska lahat ng bit-bit nilang mga dokumento. Lintik ang files nun. 100,000 yata ang files na dala-dala ni Marcos na documents. Bukod sa mga alahas na nakakalula na during that time, mga kaibigan, nalula ang mundo sa tindi ng pagnanakaw na ginawa ni Marcos at ng kanyang pamilya, ni Imelda. Diba? Yung mga alahas. Ito kukwento ko sa inyo. Nung ako'y bata, may isip na ako, teenager na ako eh. Meron kaming kamag-anak na nasa gobyerno. Yung asawa niya ang kamag-anak namin. Ngayon, itong kamag-anak namin ito, pagka nagkukwentuhan yung mga magulang namin, tsaka yun, naikwento niya, martial law ito. Merong pinapunta si Imelda na kilalang ang negosyo alahas. Alam niyo na siguro kung sino yan. Isa lang yan eh. Nung panahon na yun eh. Ito yung pinaka-big time na nagtitinda ng alahas dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, yan ang negosyo. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Pinatawag ito para magdala ng mga pagpipilian ni Imeldang alahas. So dahil mamimili at sila ang pupunta sa Malacanang, nagdala ng kahon. Siguro mga ganyang kalaking kahon. Yung pinakamagaganda nilang alahas ang dinala. Nung buksan, sa harap ni Imelda, ay ito po, yung mga alahas. Nung buksan, tinignan ni Imelda, kinuha niya at isinara. Alam niyo sabi ni Imelda, thank you. Wala na, hindi na nakapagsalita. Sa martial law ba, may magagawa ka? Ginamit nila yan sa pansarili nilang interes. Tinake over ng mga cronies, ang mga kabarkada ni Marcos, ang mga kumpanya. Karamihan bumagsak, nalugi. Dahil nakaw lang ang ginawa nila. Mga kaibigan, mabuti na lamang ang mga documentary na isinulat at ginawa tungkol dyan ay buhay pa. Lalo-lalo na yung nung si Marcos ay dumating na sa Hawaii at makumpiska sa kanila yung pong mga bahagi ng ninakaw nila. Nakaramihan doon, ibinalik sa Pilipinas eh. Binalik naman eh. Dahil hindi nila pag-aari yun eh. Mga kaibigan, ill-gotten wealth yun eh. Hindi nila ma-explain yun. Yung, tinan mo, iba-iba istorya na kwento nilang pinalilitaw lagi. Kesyo, Yamashita Treasure, iba-iba ang version, di ba? Yung, meron namang occasion na sasabihin ni Imelda na, hindi pa, wala pa sa politika si Marcos eh. Mayaman na yan, marami ng ginto. O, di magkaiba, di ba, mga kaibigan? So,
inconsistent yung mga sinasabi nila. So, bago tayo magpatuloy, ito muna, nung palang nagkaroon ng Pink Caravan sa Porleni sa New Jersey nitong linggo, nando doon, naging panauhin nilang tagapagsalita, inimbitahan nila itong anak ni Vice President Leni Robredo na si Doktora Tricia Robredo. Ba't nandun ngayon si Tricia, mga kaibigan? Kasi po si Tricia pala ay kasalukuyang nasa New York, New Jersey. New York din yan malapit sa New York yan. At yan nasa state ng ng New York, mga kaibigan. Ayon ho dito, kasi nag-message sa atin si Nida Gonzales. Siya pala po ang chairperson, binabati natin si Nida Gonzales. Siya pala ang chairperson na nag-organize nung New Jersey Pink Caravan nitong linggo. Ito'y unang project daw ng kanilang organization na ang pangalan po ay United Filipinos of North America, USA. At nandun nga po si Dr. Tricia Robredo umattend. Na ngayon ay nando doon sa New York para mag-training, sa short training na sa isang ospital sa New York. At ito mga dumalo pala doon sa inorganize na activity na yon, mga kaibigan, kabilang dyan si Commissioner Bill Odea ng Hudson County, si Councilman Rolando Lavaro. Ito mga Pilipinong may nakaposisyon sa Amerika. Si Ambassador Petronilla Garcia, nando doon din po. Si Ambassador Cecil Rebong, ang Doctors for Leni. Si Loida Nicolas Luis, kilala nyo ba ito? Ito yung asawa ng isang multi-millionaire na pumanaw na. At marami pang iba. At tayo ay bibigyan lang natin ng credits itong meron pala dong photographer, photojournalist na si Rina Rose Sibayan. Isang professional photographer yan. At siya ang head ng photography of New Jersey Journal. Newspaper yan, di ho ba, mga kaibigan? Multi-awarded photographer po yan, si Rina Rose Sibayan. Bueno, pakinggan natin ang ilang maiksing pananalita mula po kay Dr. Tricia Robredo sa kamakailan po nung linggo lang sa ginawang activities ng mga Pilipino ron para kay Vice President Leni Robredo. Na rin naman tayo, ba't hindi pa tayo lalaban? So, ayun po, mahirap po yung tatahakin natin. Alam naman natin na medyo underdogs ulit tayo dito. Pero napakita naman po natin noong 2016 na walang imposible. Ulitin po natin ngayong 2016. So, ayun po, hindi na po ako magtatagal. Gusto ko lang po talaga ipaabot sa inyo ang pasasalamat ng pamilya. Hindi lang po sa pakikiisa kay Leni o pakikiisa po kay Senator Kiko, pero pakikiisa sa laban na mas malaki pa sa ating lahat. Yes. So, ayun po, gusto ko lang po magpasalamat ulit. At ayun po yung sinabi ko kanina, nandito na tayo, ilaban na rin natin ito. So, maraming salamat po and good morning po sa ating lahat. Thank you, Tricia. Thank you, Dr. Tricia. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Bayan ko ay isa ang lahi
dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Ito nga ho pinag-uusapan natin. Paano yung pagtitiwalaan yan? Nag-withdraw nga. Pero ano kasunod nito? Wala na ba? Sabi, pagtutuunan daw yung pandemic. Yun na nga masama eh. Baka maging dahilan pa yung pandemic. Gamitin pandahilan yan para sa kwanho. Sa mga pinaplano nilang maiitim na balak. Beno, bukas natin pakikita yung ibang larawan. Ang gaganda ng kuhang litrato ngayon. Palibasa nga po ay professional yung kumuha po niyan. Ano ho, mga kaibigan. At si Lourdes Sigua rin ay pinasasalamatan natin sa ipinadala niyang video, mga kaibigan. Meron yung pinag-uusapan natin, yung paano natin pagtitiwalaan kung ang tao ay sira na ang credibility. Baboy na ang credibility. Nakapagtataka nga, kaya lang nakapagsasalita yan sapagkat siya ang presidente. Sila nakapwesto. Pero kung tutusin mo, kung ikaw yung taong nakikinig, hindi ka na dapat maniwala. Yang alam nyo yung kasinungalingan sa ibang bansa, sa Amerika lang magsinungaling ka ro, mahuli kang magsinungaling doon. Mga kaibigan, tapos na ang karir mo sa politika. Bueno, mga kaibigan, medyo wala na tayong oras. Tayo'y pansamantalang magpapaalam muna sa mga taga-subaybay natin sa ating himpilan sapagkat tayo po'y napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero huwag kayong alis, magbabalik ang Lapid Fire
pagkatapos lamang ng ilang saglit para po sa pagpapatuloy ng ating FB Live. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalian sa gobyerno, walang magrereklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan. Ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished.